patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayo manggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimpot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Igagalang ko ang kapwa, sa isip ko, sa salita at sa gawa. Magulang ko ay susundin, at ang utos ng Diyos aking tutuparin. Ikaw ang tahanan ng aking lahi. Okay, isang magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay ika-23 sa buwan ng Mayo, taong kasalukuyan. Isang oras na naman po tayo magkakasama-sama dito po sa palatuntunang Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, in partnership with Eastern Police District. Siyempre magandang tanghali sa District Director ng Eastern Police District, Police Brigadier General Attorney Wilson C. Asweta. At sa the man behind the LBKM, Police Colonel Benliner Capili, CDDS, EPD. Maaari niyo po kaming panoorin live sa FB DWBL live streaming Lingkod ng Bayan. Nasa YouTube din po. At sa inyong talapihitan sa radyo, DWBL 1242 kHz AM band. Magandang umaga sa ating tigapagtaguyod. Ang SM Supermalls, SM Mega Mall, ang Sonar, JB Stark Gaming Company. Napakapalad po natin ngayon at ang ating panauhin. Human Rights Affairs Office. Mamaya po yan.
Siyempre, magpapakilala at babate ang aking co-anchor. Magandang tanghali sa iyo, Police Major Darius Agmalio. Magandang tanghali po sa atin lahat. Binabati ko po ang ating ama ng pambansang pulisya, si Police General Benjamin Acorda Jr., sir. Sa ating Regional Director ng NCRPO, na si Police Major General Edgar Alan Ocobo, sir. Sa ating District Director ng Eastern Police District, walang iba kundi si Police Brigadier General Wilson Asweta, sir. Sa ating Command Group, sina Police Colonel Oscar Hasildo, ang ating DDDA, si Police Colonel Jesse Tamayaw, ating DDDO, of course ang ating CDDS, walang iba kundi si Police Colonel Ben Liner Kapili. Binabati ko na rin po si Ma'am Flory Gabitan. Magandang mainit at natanghali po sa ating lahat. Siyempre, magandang tanghali kay Ma'am Kat Kapili. Congratulations kay Carl, no? Napaka-aktibong bata. Magaling, ang galing-galing. At ang tangkad niya na ngayon, ha? Okay, at this time, magandang tanghali kay Attorney Eric Valero, kay Attorney Bob Pay, Gidi, at kay Attorney Sherwin Visconde. Ganyan din kay Director, Attorney Zona Tamayo. Maraming salamat po sa patuloy na pagtulong sa ating mga public service. Okay, this time atin na pong tanggapin ang ilang mga pag-uulat mula po sa bulwagang pambalitaan ng Eastern Police District, mula po sa ating PNN reporters, EPD reporters, mula po kay Patrolwoman Jenny May Dolor. Mga activities ng ating DDE. Jenilyn, Ugnayan sa pagitan ng Eastern Police District at ng medical services stakeholders mas pinagtibay pa para mas matutukan ang kalusugan ng kapulisan ng EPD. Kaugnay dito, nagkaroon ng signing of Memorandum of Agreement ang EPD at New Horizons Medical Services upang mas mapalakas pa ang kanilang suporta at kanilang kasunduan para sa layuning mas mabigyang serbisyong pangmedikal ang mga kapulisan. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng District Medical and Dental Unit sa pamumuno ni Police Colonel Ryan Sidaya na dinaluhan at sinuportahan ni Police Colonel Wilson C. Asweta. Police Brigadier General Wilson C. Asweta, District Director ng EPD, kasama ang mga miyembro ng EPD Command Group at District Staff. Isang mainit na pagbati ang iginawad ni Police Colonel Benliner L. Capili, Chief District Directorial Staff ng EPD, sa mga dumalo sa nasabing aktibidad, lalong-lalo na kay Ms. Marivic B. Hermoso, President CEO ng New Horizons Medical Services at mga kasama nito. Lubos naman ang pasasalamat ni Ms. Hermoso dahil sa mainit na pagtanggap ng EPD sa kanilang serbisyo at sila'y maging katuwang nito sa pangangalaga ng kalusugan ng mga kapulisan ng EPD. Layunin ng pinirmahang Memorandum of Agreement ay mas mapalawig pa ang mga aktibidad ng programang Enhanced Monitoring of Police Overall Wellness o IMPO na proyekto ng EPD, kaugnay sa alagang EPD program at 5 focus agenda ng ating Chief PNP upang mas matutukan o mabigyang halaga hindi lamang ang mga pisikal na kalusugan ng mga kapulisan kundi maging ang kanilang mental and spiritual na aspeto upang patuloy na mas makapagbigay ng kalidad na serbisyo publiko. At para naman sa mga mabubuting gawa ng ating mga kapulisan ng EPD, isang ginang at asawa nito kasama ang kanilang anak na nangangailangan ng medical treatment ang humingi ng tulong sa kapulisang nakasakay sa mobile car habang binabaybay nila ang kahabaan ng rotonda patungong Medical City. Ayon sa mga responding police, nakinilalang sina Police Senior Master Sergeant Nelson Cabael, Police Corporal Deo Maniebo at Patrolwoman Marjorie De Los Santos na nakadistino sa Police Substation 2 ng Pasig City habang binabaybay nila ang kahabaan ng rotonda para magkandak ng offline katok na malayan nila ang isang sasakyan na sa kanilang likuran na may emergency. Subalit nang nakatapat na ito sa kanila, biglang nagbukas ng bintana ang ginang at humingi ng police assistance para madali silang makalusot sa daloy ng trapiko.
Walang pagdadalawang isip at kaagad inalalayan ng mga pulis ang pamilyang humingi ng tulong. Ngunit dahil sa mabagal na daloy ng trapiko, nahirapang makasingit ang private car ng pamilya de Guzman, kaya napagdesisyonang ilipat ang bata sa mobile car para mas mabilis ang kanilang biyahe. Sa tulong ng ibang pang-rider at traffic enforcer, mas madali silang nakalusot sa gitna ng traffic at ilang minuto lamang ay nakarating na sila sa ospital. Taos puso ang pasasalamat ng pamilya de Guzman sa kagandahang loob ng kapulisan. Kaya naman personal nilang hinanap at pinasalamatan ang mga kapulisang tumulong sa kanila. Nasa gitna ng kagipitan, sila'y kanilang naasahan. At kabutihang loob na ipinamalas ng mga kapulisan ay nagpapatunay na ang ating kapulisan ay laging handang tumulong at magserbisyo sa ating mamamayan na anong oras na sila'y kailangan. At yan po ang mga kaganapan sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Patrolwoman Jenny May Dolor. Okay, maraming salamat. Happy listening nga pala kay Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang. This time, atin naman pong tanggapin ang pag-uulat mula naman po sa 4 na police station under the Pamamarisan. Ano? Mula kay Patrolwoman Mel Loquias. Mel, pasok. Mula sa Pasig City Police Station, most wanted person sa kasong rape at acts of lasciviousness arestado ng Pasig PNP. Hindi na makapagsalita pa ang 18 anyos na lalaking suspect nang ihain sa kanya ang kanyang warrant of arrest sa kahabaan ng Macario Flores Street, Barangay Santo Niño, Pateros. Dito natsyempuhan at inaresto ng mga tauhan ng District Special Operations Unit ang target person na may standing warrant of arrest dahil sa kasong rape at acts of lasciviousness. Ayon sa report ng operating unit, tinuturing na most wanted person ng suspect na kinilalang si alias Elvis. Kaya naman, nang mailabas ng korte ang kanyang warrant of arrest nito lamang ika-12 ng Mayo taong kasalukuyan, agad na nagsagawa ng manhunt operation ang mga otoridad. Matapos ang ilang araw na pagmamanman ng mga otoridad na pag-alamang nagtatrabaho bilang messenger ng isang kumpanya si Elvis na siyang naghatid sa madaliang pagkatunton nito. Kasalukuyang nakakulong sa Pasig City Police Station Custodial Facility para sa kukulang proseso habang iniantay ang nakatakdang araw ng kanilang pagkaharap sa korte para sa pagdinig ng kanyang kaso. At yan po ang ulat mula sa Pasig City Police Station. Dumako naman po tayo sa Mandaluyong City Police Station kung saan most wanted person sa Mandaluyong City arestado sa bisa ng warrant of arrest. Walang takas ang lalaking suspect nang ihain sa kanya ang kanyang warrant of arrest sa kahabaan ng Acacia Lane, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Naabutan at inaresto ang suspect matapos itong makipaghabulan sa mga otoridad. Ayon sa report, pumaripas ng takbo ang lalaking suspect nang matunugan ang presensya ng mga kapulisan sa paligid ng kanyang pinagtatrabahuang construction site. Ngunit sa mabilisang aksyon ng mga kapulisan, hindi na nakagawang makatakas pa ng suspect. Itinuturing na most wanted person ang 23 anyos na suspect na kilinalang si alias Marvin dahil sa kasong pagkasangkot sa iligal na droga. Sa kasalukuyan ay nakakulong na ang suspect sa Mandaluyong City Police Station para sa kukulang proseso ng kanyang kaso at nakatakdang iharap sa korte para sagutin ang kasong sinampa laban sa kanya. At yan po ang ulat mula sa Mandaluyong City Police Station. Para sa karagdagang ulat mula naman sa District Drug Enforcement Unit, mahigit 10 gramo na hinihinalang shabu na nasabat sa Marikina City. Dahil sa walang tigil na kampanya ng pulisya laban sa iligal na droga, timbog ang lalaking drug suspect na matapos magpositibo ang transaksyon sa kinasang bypass operation ng EPD sa pangunguna ng District Drug Enforcement Unit. Sa loob mismo ng bahay ng suspect na kinilalang si alias Francis, 49 anyos, inaresto at kinumpiska ang iligal na droga na tinatayang nasa mahigit 10 gramo at may kabuuang halaga na 70,000 pesos. Maliban dito, na-recover mula sa suspect ang 8,500 pesos na ginamit bilang bypass money. Matapos may inventaryo ang mga nakumpiskang ebidensya, isinumiti ng Operation Unit sa EPD Forensic Group para sa masusing eksaminasyon. Samantala, ang naarestong suspect ay na-turn over na sa Marikina City Police Station Custodial Facility para sa kukulang proseso ng kanyang kasong isasampa laban sa kanya.
kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kinaharap ng suspect. Tinitiyak ng mga kapulisan na mas paigtingin pa nila ang kanilang operasyon laban sa iligal na droga upang matigil na ang mga ganitong iligal na gawain sa buong lungsod. At yan po ang mga ulat mula sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Patrolwoman Merin Villoquias. Okay, maraming salamat kay Patrolwoman Mel Loquias, gayon din kay Patrolwoman Jenny May Dolor. Okay, bago tayo maghanap buhay, nais ko munang ipakita at ipagmalaki naman, bukas po ay gaganapin ang oath-taking, ng District Convergence of Eastern Police District Advisory Group for Police Transformation and Development. Yan po ay bukas. Ito po yung activity. Gaganapin bukas po ng alas 5 sa munisipyo ng Pasig City. So to each and everyone, to each member and officers of the advisory group, a mix na to, including yung advisory group from stations, Oo, congratulations. Siyempre, maraming salamat sa ating mga kapulisan. Headed by the District Director, Police Brigadier General Attorney Wilson Asweta at ang napakasipag na action man ng Eastern Police District, ang CDDS, Police Colonel Benliner Capili, and DDO, DDA, ano pa ba yun? Lahat po sila, ay napakasisipag. So, this time, tayo po'y maghahanap buhay. And after that, napakasimple po ng ating panauhin, Just a simple introduction. Very simple introduction po. Okay. Okay, ang SM Supermalls, ang SM Mega Mall ay magsasagawa po ng kanilang 3 days sale on May 17 to 21. At ang programang ito ay handag sa atin ng JB Stark Gaming Company at ng Sonar. Okay, this time atin na pong taos-pusong pinapasalamatan ang ating panauhin sa pagbibigay sa atin ng kanyang panahon upang makadaupang palad po sa programa ng Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Tulad po ng ating nabanggit, ang ating pong programa, we are more on education, familiarization, updating ng programs and projects ng mga units ng Philippine National Police na ating nakakadaupang palad. And this time, napakapalad po natin to have with us the Assistant Chief of Human Rights Affairs Office ng Philippine National Police, simply, Police Colonel Gideon E.D. Magandang tanghali po, Police Colonel D. Magandang tanghali po, Ma'am Flory Gabican, sa atin pong kabaro, si Police Major Ahmad, at sa atin pong mga tagapakinig. Okay, tulad po ng ating nabanggit, during the time of the interview, we are going to play ito pong mga pictures, ng Human Rights Affairs Office at dyan din po natin na makikita yung mga accomplishments nila, ongoing programs and projects, and at the same time tayo rin po ay magpapaabot ng ilang mga katanungan sa butihing Assistant Chief ng HRAO. So partner, binabati din natin, partner, binati-batiin mo muna si Sir, si Lieutenant Colonel D. Sir, magandang tanghali po, sir. Napaka-palad po kami na kayo po ay isa sa mga guest namin dito sa Lingkod ng Bayan. Marami tayong matututunan ngayong araw na to, Ma'am Flory. Kasi itong guest natin ay isa sa mga expert dito sa
pag pinag-uusapan ng human rights. Okay. Siyempre, batiin din natin ang Acting Chief ng Human Rights Affairs Office, Police Brigadier General Limuel E. Obon. So, magandang tanghali. Happy viewing sa DVO kay Pugpog, kay Emong, kay Ish. At binabati din natin ang PRO 10. Yun. Sa lahat daw ng classmate ng aking ko-angko. Okay, this time, okay. Ngayon alamin natin, syempre, para sa kabatiran ng ating mga kababayan, ano po ang PNP Human Rights Affairs Office at ang mandato nito, Colonel D? Magandang hapon po ulit sa ating mga tagapakinig. Magandang hapon po sa ating hepe ng Pambansang Pulisya, Police General Benjamin C. Acorda Jr. at ang ating pong hepe ng PNP Human Rights Affairs Office, Police Brigadier General Limuel Obon. Ang PNP Human Rights Affairs Office po ay tinatag noong June 29, 2007. Alinsunod sa PNP General Orders Number DPL 0704 at NAPOLCOM Resolution Number 2007-247 sa ilalim ng tanggapan ng hepe ng Pambansang Pulisya upang mga siwa sa pagpapatupad ng Letter of Instructions 5507 Pamana, ang PNP Human Rights Development Program. Kasama po sa mandato ng Human Rights Affairs Office ang mga sumusunod. Integrate po ang lahat ng efforts ng PNP, makapag-develop ng isang holistic approach at systematic implementation of human rights programs, projects, and activities, review, formulate, and recommend policies and programs, as well as administrative and legislative measures to effectively implement human rights laws. Monitor the conduct of investigation, legal and judicial processes of addressing alleged human rights violations committed by PNP personnel, undertake information campaigns about PNP government measures to address human rights issues and concerns, and lastly, establish and maintain linkages with concerned agencies and other stakeholders involved in addressing human rights violations. Okay, partner, bago ko ibigay sa iyo for our second question, nais din natin alamin mula sa butihing Assistant Chief ng HRAO kung ano-ano ba ang tanggapang napapailalim sa Human Rights Affairs Officer. Ang mga division po na meron po tayo sa Human Rights Affairs Office ay ang PCDD at ang Policy, Capability and Development Division at saka po yung Promotions, External Affairs Division. Sa atin naman pong mga tanggapan sa rehiyon, meron po tayong mga representative, mga regional human rights officers sa ating pong mga tanggapan sa probinsya. Tawag po natin dyan ay provincial human rights officers. At sa lahat po ng tanggapan ng Pambansang Pulisya, sa lahat ng dako ng ating bansa, especially po sa mga police stations, ay meron po tayong mga nakatalagang human rights desk officers. Okay, siguro first of all nais kong magpasalamat kay Ma'am Pam Aquino. Thank you very much, Ma'am. So this time yung aking co-anchor will be asking yung isa nating nais alamin mula sa ating Assistant Chief ng HRAO, sir. Partner? Thank you, ma'am. Sir, good afternoon ulit sa iyo po. Sir, tanong ka kung parang karugtong lang po yung tanong ni Ma'am Flory po ito. Bilang tagapagngalaga ng karapatan pantao sa PNP, ano po ang ating paraan upang mabantayan at maiwasan o mapigilan man natin ang mga anumang paglabag ng human rights po natin? Sir. Magandang hapon po ulit, bilang tagapangalaga ng karapatang pantao sa PNP. Una po sa lahat ay nais nating maipabatid sa kaalaman ng ating mga kababayan na hindi lamang po limitado sa PNP Human Rights Affairs Office, human rights officers at mga human rights desk na matatagpuan sa lahat ng dako ng bansa ang pangangalaga sa karapatang pantao.
Gusto ito po ay ang kadahilanan ng inyong buong pambansang pulisya at ang lahat ng kasapi nito ay natasang mga lagas sa karapatang pantao sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga batas. Mga batas na nakaayon sa ating saligang batas kung saan po nakasaad ang ating mga karapatang pantao. Ayon nga po sa bukang bibig ng aming hepe, crime prevention is the best human rights protection. Ang pagsasawata sa krimen ang siyang pinakamabisang paraan upang mapangalagaan ang karapatang pantao. Sumunod po ay mga paraang sinasagawa ng ating pambansang pulisya upang mabantayan at mapangalagaan ang mga karapatang pantao at maiwasan ang paglabag sa mga naturang karapatan. Kasama po sa mga paraang ito ang pagsasagawa ng mga sumusunod. Regular at random inspection visits sa lahat ng PNP custodial facilities sa buong bansa upang siguruhing angkop ang mga custodial facilities sa mga pamantayang itinalaga ng PNP Memorandum Circular Number 2018-027 na kilala rin po sa Guidelines and Procedures in the Management and Supervision of all PNP custodial facilities and persons under PNP custody. At napapamangalagaan po ang mga karapatang pantao ng mga mamamayan pansamantalang nakakulong at nasa pangangalaga ng inyong pambansang pulisya. Pangalawa po ay ang pagsasanay sa ating mga kasamahan sa pambansang pulisya katulad ng mga sumusunod. Police Human Rights Officers Course, Human Rights Refresher Seminars, Human Rights Deepening Seminar, Custodial Officers Orientation Course, and Basic Human Rights Seminar. Okay, tayo po yung magbabalik pagkaraan po na ating station ID. Yung ating pong guest, please stay with us. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Okay, ang tumpak na oras, 30 minuto makalipas ang ika-12 ng hapon. Muli po kami nagbabalik. Siyempre kasama ko pa rin ang aking co-anchor, Police Major Darius Agmaliw. At ang ating pong panauhin, ang Assistant Chief ng Human Rights Affairs Office, Police Colonel Gideon E.D. Siyempre, sundan natin yung ating katanungan, partner, no? Paano po ang proseso ng pagrereklamo sa Human Rights Affairs Office kung may issue ng paglabag sa karapatang pangtao? Ano po ang inyong mga hotline numbers at social media sites na maaaring magamit ng publiko kaugnay sa human rights concerns, sir? Opo, hindi po kasama na sa tungkulin ng Human Rights Affairs Office at ng ating mga Human Rights Desk ang pag-iimbestiga sa mga reklamo ng paglabag sa karapatang pantao. Subalit kagyat po nating binibigyan ng tulong ang ating mga kababayang nais magsampa ng reklamo at ang ating pong isinasangguni sa pinakamalapit na tanggapan ng mga investigating bodies kagaya po ng PNP Internal Affairs Service, Directorate for Investigation and Detective Management at maging sa ating pong Komisyon sa Karapatang Pantao mga naturang reklamo para sa pagsasampa ng nararapat na reklamong administratibo o kriminal at pagsasagawa po ng kaukulang investigasyon. Maaari pong ipakita natin sa screen ang mga sumusunod na telepono at Facebook account na pwede pong gamitin ng ating mga kababayan kung sila po ay may anumang katanungan at o reklamo na nais natin iparating sa at ipaalam sa mga kinauukulan. Ayan po, pinapakita po sa ating screen yung mga telephone numbers at yung Facebook po ng PNP Human Rights Affairs Office para sa inyong pong kaalaman. Oo, ano pala, no? Parang nationwide, lahat ng regional offices ang ika nga
ang ating sa Human Rights Affairs Office, no. Meron lang akong isang partikular na tanong patungkol dito sa naitanong ko, Colonel D, no. Yes, Tulad ma'am. po ng nabanggit nyo kanina, hindi kasama sa inyong tungkulin ang pag-iimbestiga sa mga reklamo sa paglabag sa karapatang pantao, no. Pero nais din po nating mabigyan ng kalinawan para po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ang Human Rights Affairs Office of the Philippine National Police, is this exclusive alone for complaints intended sa atin pong mga kapulisan? Opo ma'am, kahit po sa ibang mga reklamo po nila ng ating mga kababayan, tumatanggap din po kami ma'am at inire-refer po namin sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Okay, partner. Tuloy ko na rin po sir yung dagdagan ko na rin po yung tanong ni Ma'am Flory kanina sir. So maaari bang magsampa ng kaso ang Human Rights Affairs Office kaugnay sa human rights violation? Ano ang proseso at pag nag-imbestiga at pagpataw ng parusa kung sakaling may PNP personnel na nagsagawa ng human rights violation, sir? Opo, kagaya po ng ating nabanggit, hindi po kasama sa tungkulin ng Human Rights Affairs Office at ng ating mga Human Rights Desk ang pag-iimbestiga o ang pagsasampa ng reklamo ng paglabag sa karapatang pantao. Subalit ang ating tanggapan, kasama na po ang lahat ng Human Rights Desk sa lahat ng tanggapan ng pambansang pulisya, ay nakahanda pong magbigay ng tulong sa ating mga kababayan upang mabigyan ng karampatang atensyon kanilang mga hinaing sa isyu ng nalabag na karapatang pantao. Ang mga reklamo po na may kaugnayan sa paglabag sa karapatang pantao katulad ng ibang mga karaniwang reklamo ay dumadaan sa isang masusing proseso kung saan po isinasagawa ang pagdinig sa panig ng mga nagtatalong partido at pagbibigay ng angkop na desisyon. Atin ding alamin ang mga isinasagawang pagsasanay at information campaign para sa PNP, partikular sa tamang police operational procedures at gayon din sa publiko upang maipaabot sa kaalaman nila ang lahat kaugnay sa karapatang pangtao, sir. Opo, ang inyong pambansang pulisya ay patuloy na nagsasagawa ng mga hakbang upang maitaguyod at mapangalagaan ng mga karapatang pantao. Kasama po sa mga hakbang na ito ang patuloy na pagsasanay at pagbibigay ng kaalaman sa mga kasapi ng pambansang pulisya sa usapin ng karapatang pantao sa pamamagitan po ng mga sumusunod. Ito po ang mga isinasagawa nating trainings, Police Human Rights Officers Course, para po sa ating mga regional at provincial human rights officers at iba pang mga police commission officers na interesado pong matuto sa larangan ng human rights officers ng Police Human Rights Officers Course. Human Rights Repressor Seminar, ito po ay sinasalihan ng ating mga police commission officers maging ng ating mga police non-commission officers. Human Rights DPNI Seminar, pareho po na sinasalihan po ito ng ating mga kasamang police commission officers and non-commission officers. Custodial Officers Orientation Course para po doon sa mga custodial officers natin sa lahat ng custodial facilities sa buong bansa. At ang Basic Recruit Human Rights Seminar. Maliban po dito ay nagbibigay din po tayo ng mga payo o advisories patungkol sa karapatang pantao sa mga kasama natin sa pambansang pulisya na naatasang magpatupad ng kapayapaan at kaayusan sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na po sa malakihang events katulad po ng taunang State of the Nation address ng ating Pangulo, pambansa at lokal na eleksyon, sumbak or summer vacation at marami pa pong iba. Ang mga naturang pong advisories ay pinapaalam po natin sa ating mga kasamahan sa pambansang pulisya bago po sila ma-deploy sa iba't ibang lugar upang sila po ay mapalalahanan tungkol sa tama at makataong pagpapairal ng batas at ng kapayapaan at kaayusan. Sa panig naman po ng publiko, atin pong patuloy na isinasagawa ang Human Rights Stakeholders Forum sa pagkikipagtulungan ng Komisyon sa Karapatang Pantao
civil society organization, alternative law groups, at local government units para po sa mas iba yung mapagtuunan ng pansin ang mga usapin sa karapatang pantao at bigyang kalutasan ng mga isyu hinggil sa civil at political rights, economic at social rights, kasama na po ang ugat at sanhi ng krimen. Sa pamamagitan po ng mga ganitong aktibidad, ay nabibigyan natin ng pagkakataon na magpalitan ng pananaw at mahalagang impormasyon ang mga iba't ibang kalahok kung paano pagsasamahin o pag-iisahin ang pagsasaalang-alang sa mga karapatang pantao sa pagpapanatili sa isang pamayanang mapayapa at nababatay sa karapatang pantao. Sa kasalukuyang buwan po, tayo po ay nasa journey ng human rights sa Police Regional Office 3. Nandun po yung ngayon yung focus ng activities namin. Lahat po ng human rights deepening seminar, pati po ang Human Rights Stakeholders Forum ay sinasagawa po natin sa lahat ng provincial offices ng Police Regional Office 3. Okay. Partner, no? PRO7, PRO1. Wow. Oo, nanonood sila. No? Yes, Very interesting kasi talaga yung ating pinag-uusapan. Mayroon ka nais Yes, idagdag? ma'am. Go ahead. Sir, may katanungan lang po kasi may nag-message sa akin. Hindi ibang branches ng ng law enforcement ng government natin. So, sir, ito bang training na to, itong 5 binanggit nyo po, pwede daw ba mag-avail yung other branches natin like sa Army or sa BGMP? Pwede ba nating i-invite, sir, na to undergo these courses, sir? Yun po ang katanungan nila, ma'am. Probably ang tanong dito, Colonel D, ay if this is exclusive for PNP personnel or you can invite people coming from other units. Nabanggit mo kanina, Army, no? Opo. Sir? Opo, napakaganda po ng siguro na maisali natin ang ating mga kasama sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Kasi katunayan po ay meron din pong mga programs and activities na isinasagawa sa Armed Forces of the Philippines, particularly po dito sa Philippine Army. Meron po tayong mga counterpart sa Armed Forces. Ito po yung Armed Forces Center for Law on Armed Conflict na nagsasagawa rin po ng mga pagsasanay patungkol sa karapatang pantao. Pero po dito sa ating mga ibang kawani ng ibang ahensya ng gobyerno, napakaganda rin po siguro na maisama natin sa ating mga pagsasanay. Kasama na po dito siguro yung mga kabaro natin sa BJNP. Hayaan niyo po, ma'am, at atin pong isasaalang-alang ang mga ganitong recommendations. And probably, partner, through this program, alam natin na maraming nanonood at nakikinig sa programang ito. I hope yung binigay sa ating impormasyon ng ating Assistant Chief ng HRAO would be of big help. Partner? Yes, ma'am. Napakalaking bagay yung information na nakukuha natin. So, katanungan na rin, sir, no? Ano ang mga mahalagang accomplishment ng HRAO at ang mga priority programs and project niyo po, sir? Patuloy po tayong nagsasagawa ng mga Human Rights Stakeholder Forum. Katulad nga po ng aking nabanggit, tayo po ay nasa dako ng Police Regional Office 3. Doon po ay nagkakaroon po tayo ng pagkakataon na kausapin ang iba't ibang sektor ng ating lipunan, ang ating mga stakeholders, at inaalam po natin ang kanilang mga problema sa hanay ng kanilang sekta o grupo. At doon po ay nababalangkas po natin ang mga napapanahong solusyon sa kanilang suliranin sa usapin po ng karapatang pantao. Sa atin naman pong programa, tayo ay nakikipag-unayan sa iba't ibang sangay ng gobyerno para tumulong po sa pakikipagtalastasan at sumagot sa mga iba't ibang issue. Tulad po nung sa Komisyon ng Karapatang Pantao, local government units sa DSWD po at iba pang sangay ng ating pamahalaan, pati na rin po sa mga iba't ibang civil society organizations para mas lalo pa po natin mapagbuti ang ating serbisyo. Maliban po dito ay mayroon po tayong mga sinasagawang activities kagaya po ng pagiging kasapi natin sa Administrative Order 35 Technical Working Group kung saan po tinutugunan o minomonitor natin
ang mga highly sensational cases kagaya ng mga violations ng international humanitarian law, extrajudicial killings, violation of anti-torture law, and forced disappearance. Pag-develop ng research analysis output ng ating URACE or Human Rights Assessment Information System, at hangad po natin na magkaroon ng magandang pulisiya para sa ating kapulisan upang mabigyan natin ng tamang gabay sa kanilang pagsiservisyo. Palagayan naman po tayo nagbibigay ng mga human rights advisories sa ating mga frontliners para masundan nila ito at maiwasan po ang paglabag sa mga karapatang pantao. Ilan lamang po ito sa mga activities, accomplishments ng ating tanggapan. Lahat po ay nakabase sa ating Human Rights Development Program. Sa katunayan po ay meron na po tayong mahigit na 22 human rights deepening seminars na naikasa. Ito po ay dinaluhan ng mahigit na 1,000 kasapi ng pambansang pulisya. Meron po tayong 38 human rights lectures na dinaluhan po ng ating mahigit na 2,000 kawani ng ating pambansang pulisya. 15 custodial facilities inspection na rin po ang naisagawa sa taong ito. At meron na po rin po tayong 8 human rights stakeholders forum na naisagawa sa kasalukuyang taon. Okay, partner? Yes, ma'am. Sir, tanong ko, follow-up question na rin po. Nabanggit niyo po kanina dito sa mga stakeholders na tumutulong, no? Maaari niyo po bang banggitin, sir, kung sino-sino po yung mga nakakatulong sa ating PNP na other concerned agencies and other stakeholders na sa paglabag ng human rights violation po? Kasama po natin sa ating mga programa para po mabawasan at masawata po ang mga paglabag sa karapatang pantao ang International Committee on the Red Cross, Sulong Peace Foundation, Sulong Peace Incorporated, Alternative Law Group, at ito po ang United Nations Joint Program. Marami po tayong mga katulong upang masiguro po na nasusunod, nababantayan, nare-respeto at naitataguyod po ang mga karapatang pantao. Oo, napakaaga pa no para hingan natin ng mensahe ang ating butihing panauhin ang Assistant Chief ng HRAW. Pero nais nating magdagdag ng katanungan sa ating butihing panauhin. Sa kasalukuyan po, nais lang natin alamin ano po ba ang masasabi ninyo patungkol po dito sa estatistiko ng ating human rights violation cases filed and solved. Sir? Opo. Sa hawak ko pong datos ay masasabi po natin na mas mataas po ang mga insidente ng human rights violation sa taon ng 2022 kaysa po sa taon ng 2021. Mm-hmm. Ito po ay base sa aming system, yung URACE po, na atin pong na-determine yung mga detalye ng bawat kaso ng paglabag sa karapatang pantao. Ang pinakamataas po rito ay ang homicide case. Mm-hmm. Ito po ay mga nakasampang reklamo, administratibo at kriminal sa atin po mga kabarong pulis sa kanila pong pagpapatupad po ng batas. Ito po ay mga na-commit po during their duty, ma'am.
Okay, we have 45 minutes after 12 o'clock. Patuloy po rin po kayong nakikinig dito po sa palatuntunan Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Nakakatuwa namang isipin na yun nga kabibigay lang sa atin ng ating butihing panauhin when was the 8th RAW na itinatag. It was June 2007. And with the continuous program na nabanggit sa atin ng ating butihing Assistant Chief, Colonel D, natutuwa rin tayo na parang patuloy yung parang nire-refresh yung mga kaalaman ng ating mga kapulisan, lalo higit ang mga nasa Human Rights Affairs Office, like the Police Human Rights Office course, Human Rights Refresher Seminar, Human Rights Deepening Seminar, Custodial Officers Orientation Course, and Basic Recruitment Human Rights Seminar. Nais ko pong itanong dito sa naihayag natin na ito na meron tayong tuloy-tuloy na isinasagawang mga seminars na katulad na ito. How is it done? Ito po ba'y ginagawa taon-taon or gaano po kadalas isinasagawa ang nasabing parang mga refresher course, Colonel D? Ito po ay isinasagawa ng 4 na beses sa isang taon. Naka-cluster po ang ating mga regions na pinupuntahan. Para sa ganun po ay masiguro natin yung maximum participation po ng ating mga kasama sa pambansang pulisya sa mga courses po nito sa mga training programs po na ito. Okay, partner, may idadagdag yung aking partner, sir? Yes, ma'am. May nag-message uli sa akin, sir. Biglan daw ng linaw ng konti, sir, kasi naguguluhan daw sila. Ang tanong niya, sir, dito, bakit ang mga state actor, pag sinabi mo kasing ma'am state actor, yung mga kapulisan natin at sundalo, no? Bakit karamihan na kadalasan sila ang nakakasuhan ng human rights violation? Bakit nga naman yung makakaliwa pag nag-ambush po hindi sila nakakasuhan ng human rights violation? Okay, napakaganda na sasagutin sa atin yan ng ating panauhin, kasi baka ako ang sumagot si Sir. So itong ang sagot syempre sa ating butihing panauhin is naaayon sa batas, sir. Opo, sa katunayan po ay sa kadahilanan po yung katanungan po ninyo ay bakit mga state actors lang po o human rights rights hold duty bearer lang po ang nakakasuhan, siguro po ay kasama na po yan dahil po pinapairal ng ating estado ang batas at ang isang mahigpit na paggalang o pagrespeto sa karapatang pantao. So, kung ito po ay kadahilan ng binabantayan din po ng ating estado, yung mga performance po ng ating mga duty bearers para po masiguro na hindi tayo nakakapag-violate ng mga karapatang pantao. Pero sa katunayan po, pati po yung mga insidente ng paglabag sa karapatang pantao ay nakukuha na rin po natin yan. Yung mga karapatang pantao po na nalalabag ng sinasabi po ninyong makakaliwa. Sa kasalukuyan po ay nagkakaroon na po tayo ng mga activities. Kasama po ang Komisyon ng Karapatang Pantao, yung AFP, para po pati yung DOJ para po kumalap ng mga datos na mga impormasyon patungkol po sa mga paglabag sa karapatang pantao na nagagawa ng ating mga kababayan naliligaw ng landas o yung po sinasabi nating mga kaliwa para po sa karampatang investigasyon at pagsasampa po ng mga karampatang kaso. So napakaganda po na hindi lamang po ang mga duty bearers ang tinitingnan, maging na rin po doon sa ating mga kababayang naliligaw ng landas na kasapi po ng
CPP-NPA. Kasama na rin po doon sa nakukuha na natin ng impormasyon at para po sa investigation at pagsampa ng karampatang kaso sa ating pong korte. At isa pang maganda rito, partner, ay napakalaking bagay at inspirasyon nito yung ginagawang visitation ng HRAW dito sa Krame na binibisita nila yung iba't ibang regions na naroon yung ating mga HRAW offices also. Parang it also serve as an inspiration on the part of those people na ay nangangalaga ng ating human rights. As part of this, para na rin kay Juan, isang katanungan po, muli, alam ko nasagot na ito sa atin ni Colonel D, but I would like to raise this question again. Paano po ba magsampa ng reklamo sa Human Rights Affairs Office ng ating kapulisan? If ever there will be complaints passing through Facebook, paano po ang maipapayo natin sa ating mga kababayan? Opo, atin pong nababantayan ng ating mga Facebook at kagat po nating binibigyan ng assistance ang ating mga kababayang nagdanais po na magsampa ng kanilang mga reklamo patungkol po sa maaaring paglabag sa karapatang pantao para po ito po ay mabigyan ng atensyon at may refer po natin sa concerned unit ng ating PNP. In fact, may hotline nga ang HRAW, Meron silang 0994, tama ba? 0949 170 8274. Okay, 5 minuto na lamang po bago po sumapit ang ika-1 ng hapon. This time, nais nating tanungin, meron naman po tayong text message dito mula po sa isang may bahay ng ating kapulisan. Out of concern lang po, ang HRAW po ba ay nagbibigay ng abogado para sa mga reklamong nasasampahan ng reklamo, sir? Maaari po namin i-refer sa PNP Legal Service po mga ganyang issue para po sa mabigyan po ng karampatan tulong. Is this given for free, Colonel D? Yung legal assistance? Opo, yung referral naman po sa atin sa legal service na paano po nila mabibigyan po ng tulong ang mga maaari pong magsampa ng reklamo. Okay. So the process is once you approach the HRAW, if you really needed parang a legal assistance, there will be an endorsement coming from the HRAW, sir. Am I right? Opo, ma'am. Nire-refer po natin yan sa ating legal service, ma'am. Okay, partner? Yes, ma'am. Narinig ko po kanina kay sir, HRAW ay nagkakandak ba tayo ng investigation, sir, sa mga human rights violation po natin? Monitoring lang po at referral. Nagkakaroon din po tayo ng inquiry para po malaman natin yung paksa ng maaaring naganap na paglabag sa karapatang pantao at atin po itong nire-refer sa ating mga investigating bodies. Sir, follow-up question na rin po. Ano po yung mga sample ng investigating bodies na pwedeng may file yung complaint, sir? Ito po yung Internal Affairs Service natin para po sa ating mga administratibong aspeto ng naturang paglabag sa karapatang pantao. At meron din po tayong mga naisasampang kriminal na kaso para sa katulad po sa CIDG na isasampa po nila ang mga reklamo
karampatang kaso para sa mga na-violate na karapatang pantao. Okay, partner? Isa rin sa ika nga yun na itanong mo kanina kay Colonel D yung bakit yung stage actor lang Ah. ang nasasampahan ng reklamo. Ito ay sarili kong opinyon sabi nga natin ang bawat tao ay merong kanya-kanyang karapatan ihayag ang kanyang sariling opinyon. Oo. Ako ay nalulungkot dahil yung mga simpleng krimen ika nga na nangyayari na minsan ay hindi rin nakikita yung effort ng ating otoridad na nakabuwis ang kanilang buhay the moment they respond to a certain ika nga minsan isang insidente na nakasugal ang kanilang buhay. Yun yung sinasabi natin na pagdating sa buhay ng isang Kristiyano o ng Pilipino, para bang sa 100 nagawa mong mabuti, isang pagkakamali ay natabunan ng lahat ng yun. So with the presence of our Human Rights Affairs Office, we are very thankful na nandyan po kayo para ika nga hindi man kahit papaano yung sa puso lang ng ating mga otoridad who responds doon sa mga ika nga krimen na kanilang inaaksyonan, and unfortunately ay minsan nandun yung talagang wala naman talagang violation ng human rights. Thank you for being there and for supporting them. Colonel D? Opo, ma'am. Okay, I suppose nakuha niyo yung aking nabanggit kanina on all the human rights violations filed, on all the human rights violations committed. Parang ito kung titignan natin yung good side ng ating mga otoridad. There are instances wherein minsan yung ating otoridad ay nakabuwis na yung buhay sa pagresponde, but still ito nga yung nababanggit natin. Sa 100 mabubuti mong nagawa, isang pagkakamali lang, para bang nakalimutan na ang lahat ng ito. Tama po ba? Yun po ay sa kadahilan ng obligasyon po ng Estado na bantayan at itaguyod at protektahan ang karapatang pantao. Hindi naman po dahil sa gusto lang bantayan ang mga duty bearer. Napakalaki po ng papel na ginagampanan ng ating Estado upang mapangalagaan ang karapatang pantao. Obligasyon po kasi nila yan, at kung tayo man po ay may nagawang allegedly violations ng karapatang pantao, ay talaga pong dapat na isa-alang-alang ng Estado yung mga pagsasagawa po ng masusing investigasyon at ng karampatang pagpataw ng pagsasampa ng kaso o ng karampatang parusa para po sa mga kasama naming nakagawa po ng mga paglabag sa karapatang pantao. And we are also very thankful that the HRAW is there. Oo. Ika nga ay yung Human Rights Affairs Office wherein hindi man partner, hindi man sa ating mga uniformadong pulis, sa isang pangkaraniwang pribadong mamamayan. Lahat naman tayo ay may karapatang pantao. And each and every one of us is bound to secure hustisya if ever Yes. merong violation sa ating karapatan bilang tao. So this time, ito na yung oras, partner, para hingin natin mula sa ating butihing panauhin yung kanyang mensahe na a while ago, I was saying na napakaaga pa para ihingin ko kay Colonel D. So siguro, first and foremost, we would like to extend our thanks on behalf of the Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. We are extending our thanks on behalf of Police Colonel Ben Liner Capili, the action man, the man behind LBKM,
we are extending our thanks in behalf of my partner. So this time, alamin natin yung mensahe ng ating butihing panauhin sa lahat ng PNP personnel sa ating mga mamamayan kaugnay sa human rights. Sir? Opo, isa pong pribileyo at it's our pleasure, ma'am, na maging kabahagi po ng programa ninyo. At para po sa ating mga kasamahan sa pambansang pulisya, sa ating mga tagapagpatupad ng batas bilang mga tagapangalaga, tagapagtanggol ng karapatang pantao, patuloy po nating irespeto, protektahan at itaguyod ang mga karapatang ito ng mga mamamayan at maging ang saligang batas na nagtatakda ng mga naturang karapatan ng buong katapatan at sa abot ng ating kakayanan sa pamamagitan ng patas at walang takot o pabor na pagpapatupad ng batas. Patuloy po natin ipagtanggol ang karapatan at kalayaan ng bawat mamamayan laban sa sari-saring banta at sa sino mang nagdanais na lumabag o sumira dito. At para naman po sa ating mga kababayan, atin pong tandaan ng lahat ng mamamayan ay may pantay-pantay na karapatan na dapat bigyan ng pagpapahalaga at respeto. Bago po ako magtapos ay hayaan ko niyong ibahagi ko sa inyo ang isang sikat na kasabihan ni US Supreme Court Justice Oliver Wendell Holmes patungkol sa karapatan at kalayaan. Ang kalayaan ng isang individual ay nagtatapos kung saan ang kalayaan ng isa pang individual ay nagsisimula. Bigyan po sana natin ng lubos na respeto ang karapatan ng bawat isa. Maraming salamat po sa ating lahat. Okay, maraming salamat po sa butihing Assistant Chief ng Human Rights Affairs Office, Police Colonel Gideon E. D. Siyempre, maraming salamat kay Ma'am Pam Aquino. Thank you. You are so accommodating, Ma'am. At magandang tanghali muli sa Acting Chief ng HRO Police Brigadier General Limuel E. Obon. Patuloy pa rin po kayong nakikinig dito po sa programang Pulso ng Pilipino. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Si DDS kasi kanina a while ago, I was showing to Major Agmaliw yung ating ginawakan dati, no? Yung Pulso ng Pilipino. That was 2004. Okay, muli po, bago ko pabatiin, thank you very much po sa ating mga viewers, sa mga nag-comments. Pero huwag kayong mag-alala, maririnig nyo ang ang pagbate ng aking co-anchor. Nais pa rin po natin i-plug ang gagawin pong oath-taking ng Convergence of EPD Advisory Group for Police Transformation and Development ng Eastern Police District. Okay, partner. Ang haba kasi from PRO 1 hanggang PRO 7. I'm giving you the floor. Yes po, napakagandang araw po natin ngayon. Marami tayong natutunan, no? At binabati ko na rin po yung mga classmate ko na sa Pro 10 po, no? Sa Region 2, mga classmate ko, shout out po diyan. At binabati ko na rin po yung mga tao kong napakasipag at mga matalino diyan sa Eastern Police District sa may DPSMD D9. Galingan nyo pa, no? Kita-kita po tayo sa Wednesday para sa Convergence of Advisory Group ng Eastern Police District. O ngayon, binigyan kita ng pagkakataon. Ang igsinong. Go ahead. From PRO 1 to PRO 11, no? Hanggang ngayon, may pumapasok. Quezon PPO. Thank you for viewing. Okay, bukas po gaganapin ang oath-taking ng Eastern Police District Advisory Group. Happy viewing kay Kanono. Nagbibigay sa atin ng statistics si Kanono, no? Thank you very much. At sa lahat po ng staff ng CDDS, lahat ng staff ng DDO, lahat ng staff ng DDA, at lahat ng staff ng PIO. Sa dalawang PNN reporters natin,
Nais kayong makita ni Major Agmaliw. Madami daw kayong ilaw dyan. Baka brown out lang. Bakit daw raw na? Okay, syempre, no, maganda tanghali kay Ma'am Kat Kapili. Again, I would like to extend my thanks kay Carl, no, batang-bata pa, napaka-aktibong bata, and congratulations, no. Saka ang ganda nung kanyang, sports, no. Sabi nga, manang-mana. Sa mga kaklase po ni Major Agmaliw, maraming salamat po sa pagpa-participate, sa panonood. Pero alam nyo, ito po pinababasa ko. Ay pambasahin. Okay, SM Supermall and, SM Mega Mall only, no? Magkakaroon po ng sale on May 17 to 21, 70% off. Advance happy birthday sa aking apo kay Simon Francisco. Belated happy birthday kay Dewi De Leon. Happy viewing kay Lieutenant Colonel Anthony Gantang. So we only have about 5 minutes 5 minutes more to go. Ngayon binibigyan kita ng pagkakataon. Sige na, batiin mo na yung gusto mong batiin. Go ahead. Yes pa, Yung love of my life, yung mga bata. binabati ko po, unahin ko na rin pong batiin ng aking misis dyan. Hello po, nanonood po siya. Then nagsalita ka din. Ganon din po ang mga KK dot natin ng pamamarisan. Magkita-kita po tayo bukas, no? Kasi magpe-perform po sila ng kanilang mga sari-sariling intermission. So, interpretive dance. So, napakaganda po yun, no? Oo. We would like to acknowledge, no, WCPD Montevista MPS Reklamo. Watching from WCPD Montevista. Montevista. Saan yung Montevista? Watching from Basista, MPS Pangasinan. Bantay, MPS SPPO, PRO1. Kasi po binibigay ko po kay Major Agmaliw eh. Shout out daw ma'am from Bacong Negros Oriental. Watching from Police Station 2, San Pedro, DCPO, PRO 11. Watching from Sarangani. Na doon. Okay, 5 minutes more to go. And this time, next week po ay last Tuesday of the month. Tama ba ako? May 29 yun? Again, ayun pala. Oo nga, tinuro. May 30. May 30. May 30. Yan ka na naman eh. May PRO 6 tayo. Iloilo PPO. Siyempre, thank you very much sa aking pilot, kay Police Corporal Robin Barameda. Siyempre, gayon din sa ating PNN, EPD Police Reporters, kay Patrolwoman Jenny May Dolor, kay Patrolwoman Mel Loquias, at sa kanilang direktor, si Major Agmaliw. Brown out. Hinahanap kayong dalawa ng inyong direktor. At sa ating engineering, thank you very much sa ating engineer, kay Engineer Nod. Kahapon ko pag ginugulo dahil nakurap ang Viber ko.
So again, umabot na tayo sa ating oras ng pagpapaalam, partner. No? This time siguro magpapaalam ka, and again, and again, we would like to extend our thanks sa ating pong mga viewers from PRO 1 to PRO 11 downwards, no? Sama na doon lahat. And sa ating pong tigapagtaguyod, no? Ang SM Mega Mall and SM Supermalls, ang Sonar, ang JB Stark Gaming, partner. Yes, ma'am. Bago ang lahat po, nais ko rin po magpasalamat sa may kapal na binigyan ulit tayo ng kalakasan ngayong araw na to. At tayo ay nabigyan na naman ng isang pagkakataon na makasama sa isa sa mga bitiranang angkor ng Lingkod ng Bayan, si Ma'am Flory. Ma'am Flory, nakapagagaling mo talaga. Ganun din po sa ating mga viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy nating tangkilikin itong Lingkod ng Bayan po. Maraming salamat po. Okay, akin naman pong ipinagmamalaki, no? Gaano ko na ba po katagal kasama ang aking ko-angkor? Pero animo, siya ay kaedad ko na. Kaedad ko sa industriyang ito, hindi po sa edad. Si engineer talaga, oh. Kumukontra ka na naman. Hindi ko naman sinabing bata ako. Nakikita ko kasi sa kanya yung potential, ano? Nag-age na siya dito sa industriyang ito. So once again, thank you very much ulit po sa ating tigapagtaguyod, sa ating the man behind, Lingkod ng Bayan, Police Colonel Ben Linar Capili, CDS EPD, sa ating District Director, Attorney Wilson Azueta. And meron pa tayong 2 minutes, paki-ano naman yung sa Mandaluyong. Okay, we are now playing the 1-week accomplishment of Mandaluyong Police Station. Thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, it's a beautiful day. Lord, I thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, it's a beautiful day. Lord, I thank you for sunshine. Thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, it's a beautiful day. Lord, I thank you for Okay, maraming salamat sa ating technical. Yan po ang ABP ng Mandaluyong City Police Station for the past week. So, thank you very much again and again. Muli pong magbabalik sa darating na Martes. Ito po ang Nyobang Lingkod, Flory Gabitan. Magkarinigan po tayong muli. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242
sa inyong talapitan.